Taon-taon, pinakakaabangan nating lahat ang pagdiriwang sa ating mga piyesta. Ngunit sa prosesyon sa ilog, sumabit sa kable ng kuryente ang pagoda na ikinasawi ng ilang deboto. Ikadalawa ng Hulyo taong 1993 naganap ang isa sa pinakamalalang trahedya sa ating kasaysayan. Ang okasyon, prosesyon ng krus sa Wawa. Taunang tradisyon ng pagpaparada ng krus sa kalagitnaan ng Ilog Wawa sa Bukawe, Bulacan. Mahigit sa 300 katao ang sumakay sa malaking balsa kasama ang krus. Overloaded, bumigay ang balsa sa sobrang bigat. Nagpanik, nagtalunan ang mga tao. Sa isang iglap, 267 katao patay. Marahil marami sa atin ang nakakalimot na sa trahedyang yon na naganap sa Bukawe, Bulacan. Ilang taon na rin ang nakaraan. Ngunit marahil ni isa ay walang nag-akala na ang trahedyang yon ay mauulit pa. Ngayon naman sa Lumban, Laguna, sa pista ng San Sebastian. Taon-taon pinaghahandaan ng mga taga-Lumban, Laguna ang pistang ito, ang paligo sa poong San Sebastian. Buong bayan hindi lang nagsasaya, sa bawat kamay, kapit-kapit ay batya. May 50 taon nang ipinagdiriwang ng mga taga-Lumban ang pista. Habang ipinaparada pa lamang sa kalye, binabasbasan na ng tubig ang kanilang patron, si San Sebastian. Alas 3 ng hapon, isinakay sa balsa si San Sebastian at ipinarada sa Wawa. Kasama ang may 100 deboto at mga osyoso. Hanggang sa balsa, tuloy pa rin ang basaan. Walang nag-akalang may naghihintay na trahedya. Mula sa simbahan tumawid ang balsa sa ilog. Nung unay nauntog pa sa tulay. Ngunit okay naman. Nang ito'y bumalik, sumabit sa kable ng kuryente. Hindi sumigaw. Oh, lundag na kayo. Magpuputol. Lumundag kasama ko. Tapos yung lundag niya, sabay nalagot yung kable. Nahulog ang kable ng kuryente sa tubig. Nagsilundagan ang ilang pasahero. 13 patay. Naging mahirap ang rescue operations. Bagamat may 20 talampakan lamang ang lalim ng ilog, sobrang labo naman ang tubig. Si Edgardo Banson ay isa sa mga nagtangkang lumangoy patungo sa pampang ng ilog. Siya'y namatay, hindi sa pagkalunod, kundi sa pagkakakuryente. Walang taong pwedeng kunin. Tsaka, anong kasalanan ko? Bakit kinuha siya? Ibig sabihin ko, nawala na yung tatay niya, nawala pa rin siya. Saka siya lalaki ko eh. Sabi ko siya ang aking tagapagtanggol, pero ang sakit eh, hindi ko kaya. Natakot naman tumalo ng mga kasama ni Edgardo. Anila, kitang-kita nilang kumukulo ang tubig matapos mahulog ang kable. Ako, nagantay na lang ako ng mga kuryente. Kaya, hindi ako tumalo. Pero, bakit naman hindi, parang, di ba iisipin mo pag may nangyari sa bangka, tatalon ka talaga? hindi, kasi kita ko kuryente. Yung katabi ko kasi, yung kumpare ko, lineman eh. Siya hindi naalis. Pinagbabawalan naman ang mga magulang ni Brian Rana, 14 na taong gulang, na sumali siya sa parada. Sumuway, bumalik, isa ng malamig na bangkay. Pangarap talaga niya magsundalo siya. At sinasabi ko sa kanya, ang sundalo kailangan maliksi ang katawang, hindi katulad mo masyado kang mabagal. Ayon pa sa mga magulang ni Brian, kitang-kita ang paghihirap ng bata bago ito namatay. Nanigas ang kanyang mga kamay. Nasunog ang kanyang kanang braso. Pumutok ang maliit na bahagi ng kanyang noo. Naiisip ko na hindi ko man lang siya nasa kaluluwa. Hindi ko kayang daling wala ang anak ko eh. Sina Edgardo at Brian ay 2 lamang sa 13 biktima ng pagoda tragedy sa Lumban. Karamihan sa mga patay ay pawang mga teenager, tulad ng magkaibigang Jolan Di Maano at Christian Valenzuela, kapwa 13 taong gulang. Tumakas sila para lamang sumali sa piyesta. Kapansin-pansing nangitim sa pagkakakuryente ang dalawa. Sa hirap ng pamilya, nilitrato ng mga bata ay wala sila. Ang nag-iisang may edad na biktima ay si Budoy Alsona, 40 taong gulang.
taon-taon, sumasali sa panata si Budoy. Wala pong kutob-kutob ng ano po ng dumadating na nga ang ano yung hapon. Sabi ko sa lublog ko lang nawawala na yung aking anak, siguro may nangyayari na. Kahit ang simbahan ay nagluluksa, ang 22 taong gulang nilang sakristan, si Hernan de la Peña ay isa rin sa mga nabiktima. Katabi ni Father Bobby si Hernan sa balsa. Anya, sinabihan niya si Hernan na huwag tumalon. Sa gitna ng trahedyang bumalot sa pista ng San Sebastian, naniniwala si Father Bobby na may nais ipahiwatig ang Panginoon. Gaya nitong nangyari sa Lumban, siguro dapat merong baguhin ng tao sa pamumuhay. Ngunit ang paniwala naman ng mga matatanda, baka nagtampo lang si San Sebastian sa kanila. Baka daw nagtampo, sabi ng mga tao. Kasi nga, ay walang kasamang banda, samantalang we have 20. Sanay yan na may kasama From after the mass, niyahatid din dito ng banda. Tapos yung mass, parang kukunti ang tao. Ngunit para sa lolo ng biktimang si Francis Villanueva, hindi ito isang aksidente, kundi pagpapabaya sa bahagi ng Fleco, ang kumpanya ng kuryente. Samantalang ang reglamento 50 metros bawat poste. Itong aming ilog nito, ang luwang ho nito, ay more or less 200 meter. Bakit hindi nilagyan ng poste at nakatali lang sa mga kahoy? Pag humahangin, ang alambre, lumalawlaw. Yan, gumagana na. Di mo bababa, mahangin ho kahapon. Lumaki pa ang tubig. Megig, pag hindi nahangit, ingay medyo banat. Yan po ang aking nirereklamo. Kung iyan ay nilagyan ng post manlaan, at yung nung nakabilibid ng alambre, hindi po mangyayaring patayang na yan. Hindi pa rin matanggap ni Mang Francisco at ng kanyang asawa ang pagkamatay ng kanilang apo, si Francis. 18 taong gulang pa lang si Francis, seaman na. Sa aksidenteng ito, walang naging silbi ang kanyang kagalingan sa paglangoy. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi yung solong anak na lalaki namin yan. Tapos ito nga January mag-a-apply ng trabaho. Tapos na nga ho siya ng seaman nagkaganyan naman. Pinilit ni Lolo Francisco na aming tingnan ang pagkakakabit ng mga kable ng kuryente na tumatawid sa ilog. Habang kami tumatawid, patuloy ang rescue operations. Yung isang bagay na hindi pa sila tiyak kung gaano kalalim yung ilog na to. Tsaka tinaw nyo ang dumi-dumi. Mga 15 meters daw. 15 meters daw. 3 katao ang pinaghahanapan ng Special Action Force noon. Wala, totalib na yun sa ilalim. Ininspeksyonan namin ang mga kable. Naku, tila aksidente talagang naghihintay lang mangyari. Napakababa po nito. Nasa taas lamang ng ilog, nakakabit pa sa kahoy. Nakita ng mga nanunood. Ilan sa mga kable, mababa ang isang bahagi. Ipinaliwanag ng First Laguna Electric Cooperative of Fleco na may 7 taon nang tumatawid sa ilog ang ilan sa mga kable ng kuryente. Wala naman kasing ibang way na pwedeng daanan na hindi ko cross dun sa river. Walang way. Wala. Kahit yung sa by that conception, yung mga daan na sinabi nung... Talagang yung main line namin, co-cross at co-cross dun sa river. Para yung, kaya may tulay Walang ibang way na pwedeng daanan na may connecting road. Wala talagang tulay Noong 1998, isang tao ang namatay nang mabagsakan ng poste sa lakas ng bagyo. When you say remedy, ano po yun, sir? Ang remedy na pwedeng gawin ay yung magpalit kami ng matataas na poste doon sa magkabilang dulo nung river para yung sag ng linya ay mas tumaas. At bunsod nga ng naganap na trahedya, pinagdidebatihan ng simbahan at ng mga lokal na opisyal kung dapat pang ipagpatuloy ang tradisyong ito. Sa darating na ika-31 ng Enero, inaantabayanan na ng mga taga-Lumban ang lupi, ang katapusan ng piyesta ni San Sebastian. Siyempre, yung mga matatanda, yun ang itinuturo nila sa mga bata, sa mga anak nila. Gaya din ng pagro-rosaryo, tradisyon. Yung tradisyon, it's an expression of faith ng tao, ng Pilipino. Ipagpatuloy man ang piyesta o hindi maikakailang kailanman, hindi na magiging tulad ng dati ang kahulugan ng piyesta ni San Sebastian. Para po sa Brigada 7,
Ako si Karen Davila, reporter. Makulay ang ating kasaysayan dahil sa mga tradisyon sa piyesta. Sana po matuto lamang tayong maging ganap na maingat. May mga aksidente pong maaaring maiwasan. Iba't ibang problema sa pangingisda sa Sorsogon sa pagbabalik ng Brigada 7.